gaya ng inaasahan. Talaga, hindi na tayo nagulat no, doon sa inanunsyo nila na pagpapalit ng kalihim ng Department of Health. Kanina nga po, inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro na umalis na. Wala pang isang buwan umalis na si Secretary Jose Pujalte bilang kalihim ng Department of Health. Nag-resign daw po siya because of health condition at ang ipinalit sa kanya ay ang hepe ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado. So, dahil siya na po ang uupo bilang kalihim ngayon ng DOH, kung matatandaan ninyo, noon pong COVID-19, meron tayong familiar face. Medyo bagets or bata-batang doktora na nakikita. Yes, di ba, na laging nag-e-explain sa atin about COVID-19, ano na yung ginagawang efforts, si dating Undersecretary Beverly Ho. Yeah, Beverly Lorraine Ho. Yes, so si Dr. Ho, siya na po ngayon ang papalit bilang presidente po ng PhilHealth. Kasi si Dr. Edwin Mercado na ang Health Secretary. Si Dr. Pujalte, sinasabi tututukan yung health condition, but of course, we asked you, si Castro, if it has something to do dun sa mga issues na bumabalot sa kanya. Kasi naakusahan siya na allegedly ay nagsusugal daw, tapos yung mga iba't ibang issues. Pero ang sabi ni Yuse Castro, hindi pa muna siya makakapagbigay ng information about that dahil lang alam niya lang ay nag-resign due to health reason. Yes. Pero before dyan ay nagpaliwanag naman po si Dr. Pujalte na siya ay nandoon para makipag-meeting. For a meeting. For a meeting. Yes. Dahil nga sa baguhan sa gobyerno, hindi niya alam na, oo nga pala, mali nga pala kung sa may casino area mangyayari. Oo, kasi nakalagay yun restaurant, sa batas na kapag ikaw ay government official, bawal ma-involve sa gambling. Yes. Okay. Sayang, no? Kasi kung tutusin, doon sa mga medical associations, parang wala naman tumututol doon sa appointment na yun. So, nagkaroon na ng snag about, yan nga, yung kanya papunta doon sa isang casino area. At yan nga, pinalitan na nag-meeting sana. Pakita lang natin para mabasa ni Chiki yung ilan sa mga dapat niyo pong malaman tungkol kay Dr. Mercado, ang ating bagong DOH Secretary or Health Secretary. Well, hindi naman din siya stranger sa public service. Yes, Filipino siya, siyempre. Chiki, pero pala. US trained. Oo, US trained po siya, orthopedic surgeon po siya. Tapos nagtapos po siya sa UP College of Medicine noong 1987 po. At meron siyang Master of Medical Sciences in Global Health Delivery na degree. Galing po sa Harvard Medical School at meron din siyang Executive Masters in Healthcare Administration. Galing naman po yan sa University of North Carolina. So, educated talaga sa US to. Generally. Napakasipag niyang mag-aral. Tuloy-tuloy yan. So, nung Feb 4 lang po, 2025, nagsimula ang manungkulan bilang Presidente at CEO ng PhilHealth. Ito po si Dr. Edwin Mercado. So, hanggang sa, ito na nga, kailangan niya na lumipat ng departamento. Diyos ko, 35 years yung experience niya sa hospital management and health systems. Although, nangihinayang din ako na ang bilis ng pananatili ni Dr. Pujalte sa DOH. Parang July 13 lang yata kasi siya nagsimula doon sa DOH. And hindi rin naman matatawaran yung kanyang experience sa Philippine Orthopedic Center. That's true. Diba? But then, sabi, nag-resign daw. Oo, pero yung issues, yung sinabi ni Manse, may issue sa gambling, meron din yung 3.2 billion pesos na delayed procurement sa tuberculosis medicine. Isa din yun sa mga issues, mga kapatid, ni Pujalte. Pero parang namana no? So, tignan natin. Sabihin, wala ba ako inaasahan na may mabilis na magagawa sa ganong kaikling panahon ng panunungkulan? Wala pang 1 month. Correct. So, parang hindi pa nag-iinit doon sa kanyang pwesto. Pero as it is, iba na po at kailangan lang na din natin siguro ma-interview ang bagong health sec kasi maraming aspeto ng health na parang dapat nating pag-usapan with him, aside from yung services sa lahat po ng ng mga barangay, ay yung yung kanyang pananaw sa HIV, pananaw niya doon sa yung mga galing siya ng PhilHealth. So, paano i-insure yung ilang mga karamdaman.
palalawakin pa yung mga palalawakin. benefits, paano. Pero can I just say na parang, sabi ko nga, hindi na tayo nagulat dito sa anunsyo na to. Kasi kahapon, meron na ring reliable source na nagbulong sa atin na changes. And kanina, very telling yung nangyaring situation briefing sa Malacanang. Ano ba kasi? Kaninang umaga. Kasi di ba pag situation briefing, importante ang presence ng Department of Pero Health. walang umupo doon.